Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan. Di ako nakapasok. Paga yung pang sugat ko na pati sa paa. Tsaka masakit pa rin yung mukha ko. Na sunburn. Yun, yung dahil doon sa kwentong pinuntahan natin noong nakaraan, doon sa pulo. Napansin nyo na batuhan yun, Pisontary kasi yun. Daming isda. Yun, nawili ako dun sa sa panonood nung mga isdang naglalaro. Yun, nasunog yung balat ko. Tapos, bago ka makapunta nga dun, pabulin yung mga isda doon. Ang dami mga bato, may mga talaba. Wala akong aqua shoes. Dahan-dahan lang yung lakad ko, nagtsinelas ako kasi nga matalas. Nadadapa, pag nadadapa, para hindi masugatan na maigi yung paa, napapakapit ako. Yan sugat-sugat. Anyway, yung kwentuhan natin ngayon about sa home remedy sa sakit na GERD. Ito kasing ginagamit ko na home remedy para sa sakit na GERD. Ginagamit din itong home remedy sa madaming bagay, sa madaming sakit. Ginagamit din ito na pagluluto. Kaya ito, makikita ito sa kusina. Ginagamit din ito sa pambahay talaga. Yung mga ibang mga parte ng bahay, ginagamitan nito. Panlinis. Pangtanggal ng bakterya. Kaya, ayun, kung meron kang sakit na iba bukod sa acid reflux, sa GERD, magagamit to. Katulad ko ngayon, meron akong singaw. Yun nga, sabi natin, pang laban sa bakterya. Ang singaw ay isang uri yan ng bakterya na nagpapahirap sa atin. Kaya halos hindi ako nauubusan nito. At ginamit ko din ito sa acid reflux dati. Ito bukas na to eh. Yan. Baking soda, linagay ko sa Ziploc para hindi siya masira. Hindi siya guyamin. Yan. Yung baking soda, maraming powerful yan eh. maraming nagagawa yan. Nagbabalance siya ng ating acid kasi nga alkaline yan. 'Di ba napag-usapan natin ang tungkol sa alkaline na kagandahan nito sa acid reflux, sa pag-a-acid natin kasi yan yung bumabalanse sa acid. Bago natin pagkwentuhan ang tungkol sa acid reflux na tulong ng alkaline, pag-usapan din natin kung saan pa ba nagagamit yung wonderful na powder na yan. Yan. Ginagamit yan ginagamit ko yan sa unang-una sa pag-usapan natin sa ibang sakit. Dito sa singaw. Nagkaroon ako ng singaw. Kaya hirap ako magsalita. Kasi nagkaroon ako ng singaw. Dalawa pa. Magkabila. Sa tawag dito, sa dila. Sa puno, doon sa loob talaga. Anong yun? Ginagamit siya sa, isang kutsarita lang siya sa kalating tasang tubig. Hahaluin mo. Ako, ginagawa ko, linalagyan ko pa rin ng asin. Asin. Minumumog ko yan. Ang kagandahan niyan, nakakalitis na ng ngipin, ng gilagid. Kasi nga, pang siya ng bakterya. Kung meron kang, gamot din siya, nakakatulong din siya sa tonsillitis. Kalimitan sa tonsillitis, sa fungal o bakterya, di ba? Yan, nakakatulong siya. Saka yung iba pang mga puti-puti doon sa lalamunan, nakakatulong siya.
Bad breath, nakakatulong siya, nakakaalis siya ng bad breath. Kasi yung bad breath, kalimitan yan, sa ano yan, sa sipon, o kaya sa mga dumi na kumakapit, may bakterya. Yan. Ah, isang dahilan pa kung bakit meron ako niyan, kasi yung aking sinusitis, malaking tulong yan sa sinusitis. First aid ko din yan, I mean, home remedy din yan sa ginagawa ko sa, sa aking sinusitis. Ipina-flushing ko siya. Pina-flushing ko siya para malinis yung aking sinus. Nang sa ganun, yung mga bakterya, kasi yung sinus, 'di ba, fluid siya, tawag dito, sipon siya na naiimbak, o tubig siya na naiimbak, mucus na naiimbak, yan yung mga naiimbak doon sa loob ng ating sinus, na minsan, kapag malala yung sinus, nagnanana, dahil yun sa mga bakterya. Ngayon, kapag nagamitan mo ng baking soda, maraming pag-aaral niyan, mga idol. Actually, i-search mo yan sa Google, lalabas doon. Doon ko din lang natuklasan yung baking soda yan. Tapos, i-ano mo sa YouTube, yung baking soda, ang daming doktor na ginagawang content yung baking soda. Yun nga, ang baking soda, home remedy siya, pero hindi siya natural na gamutan. Ganito kasi, ang baking soda, ang inaayos ng baking soda sa ating sakit ay para siyang gamot eh. Yung mga sintomas, ibig sabihin kapag naalis niya yung sintomas ng sakit o karamdaman na meron tayo, halimbawa ay singaw, natanggal yung singaw, pero magkakasingaw ka uli. Kasi hindi naman yun yung dahilan kung bakit ka nagkakasingaw. Nabigla na lang tumubo yan. May dahilan, syempre. Kalimitan, may bakterya. Ngayon, kung yung bakterya ay hindi dun talaga nagsimula, merong ibang pinanggalingan, posible na lumabas ulit yun, o pumunta ulit sa bibig yung para magkaroon ka ng singaw. Halimbawa, ang pinanggagalingan ng singaw mo, partner mo, meron siya, tapos nakikipag-kissing ka, nakipaghalikan ka, pwedeng maulit-ulit yung mo. Halimbawa naman, sinusitis. Ang problema natin sa sinusitis, nagkaroon ng nana, sabi natin, nagkaroon na nana yung dahil naimbak yung fluid, yung mucus, yung sipon sa loob ng sinus, tinirhan na siya ng bakterya. Ngayon, mawawala siya, yung sintomas na yon, pero babalik ulit yun. Kasi andun pa rin yung sinusitis natin, yung problema natin sa sinus. Yan. Ano pa ba? Mga hadhad, alipunga, yung mga kati-kati ng fungal, bakterya, nakakatulong siya. Sa mga dead skin, nakakatulong siya. Pero yun nga, ang purpose ng baking soda, para siyang gamot. Para siyang gamot, at tinatanggal niya yung mga yung mga sintomas nito. Yun din yung gamot, mga idol. Ang purpose ng gamot na iniinom natin sa lahat ng sakit, tanggalin yung sintomas, pero hindi siya nakaka-address, hindi siya nakaka-repair sa tunay na problema. Yun yung lagi ko sinasabi, na hindi lang gamot yung kailangan natin. Kailangan din natin na palakasin yung resistensya, kasi yung immune system, yung tamang nutrition, yung tamang vitamins na nakukuha sa mga gulay at prutas, yun yung kailangan ng katawan natin para mag-function, para gamutin ng sariling katawan natin yung problema natin sa ating kalusugan. Ang nagre-repair, naggagamot sa ating problema sa kalusugan ay ang ating katawan. Yung cells na nasisira, magre-repair niyan yung sarili nating katawan, hindi yung gamot. Yung gamot, nagtatanggal lang siya ng mga sintomas. Ganun yung baking soda, mga idol. Kaya ang title na ginawa ko diyan, hindi gamot na hindi
ayos na problema natin sa sakit na GERD. Ang ginamit kong title dyan, home remedy. Kasi yan, kung ayaw mo uminom ng, mas maliit yung side effect niyan kumpara sa gamot. Kasi yung gamot talagang grabe ang side effect nun. Unang-una nakakasira ng kidney ang pag-inom ng gamot, lalo na kung mali o pag-abuso ng pag-inom ng gamot, nasisira yung kidney natin, nagkakaroon tayo ng kidney problem. Diyan hindi. Tapos parehas din lang. Kaya nga home remedy, kung ayaw mong uminom ng gamot, ayaw mong bumili ng gamot, namamahalan ka sa gamot, ito mura lang to. Pumunta ka lang sa kusina, o pwedeng hindi mo bilhin, katulad ko, o nagkaroon ako ng sigaw, hindi ko na siya bibilin kasi meron ako sa kusina. Ang hirap pa naman ngayon bumili ng antibiotic, di ba? Kapag may singaw ka, hindi mo malagyan ng gamot, ano ba, mga Dequadin na solusyon. Yung pupunasan mo hindi mo siya malagyan. Bakit? Kasi nasa loob, hindi mo maabot, nasa ilalim ng dila. Ang hirap magsalita. Nahihirapan na magsalita. Ngayon, magmumug ka na lang. Para ka din nagdekwa din. Kaya okay siya. Ngayon, yung ayaw mo nang uminom ng kasi nga matindi na yung side effect ng gamot natin sa GERD, yung mga PPI natin. Iisa naman yung purpose, tanggalin. Yung PPI, ang purpose niyan sa atin, tanggalin yung sintomas ng acid reflux, ng GERD. Ngayon, ang purpose ng baking soda, tanggalin yung sintomas ng GERD at saka ng acid reflux. Parehas lang. Ngayon, pwedeng hindi mo nabilin. Bakit pwedeng hindi mo nabilin? Kasi naandun sa kusina mo. Bakit? Yung baking soda ginagamit sa pagluluto. Yun yung kagandahan ng mga pag-aaral. Kailangan matuto ka din, open-minded ka. Mapag-aralan mo kung ano yung magandang gagawa mo sa sarili mo nang hindi ka matakot. At yung takot na yan, yan ang lubos na nagpapahirap sa atin. Ayan. Ngayon mga idol, kaya ako nakwento yung baking soda kasi nga, nagkasigaw ako, gagamitin ko yung baking soda, minsan nabanggit ko lang yan sa vlog, pero hindi ko napapagtuunan na bigyan ng pansin na i-share sa inyo yung baking soda. Ngayon, yung paggamit ng baking soda mga idol, ganito lang. Kalahating kutsarita, kalahating kutsarita sa kalahating tasa ng tubig. Tutunawin mo siya, tapos siya yung inumin mo. Ngayon, ilalagay sa tamang level yung acid mo. Hindi magic ha. Hindi yung pag-inom mo, okay ka na agad. Maghihintay ka syempre, dahan-dahan pa rin yan. Maghihintay, parang gamot. May takdang oras, natatalab yung gamot. Ganun din siya. Hindi yung pagkainom mo, wala na. Kasi, magano pa siya, hahalo pa siya sa acid. Para yung acid, neutral. Magiging balanse. At pag naging balanse yun, saka mo pa lang mararamdaman yung pagbabago do sa iyong acid reflux. Ngayon, hindi naman sa isang inuman lang. Kinabukasan, inom ka ulit kung andun pa rin yung acid reflux. Pero mapapansin mo naman na nagbabago. Pero, tulad ng pag-inom ng gamot, ugaliin. Halimbawa, magaling ka na katulad ko. Umatake yung acid reflux dahil sa mga pagkain o mga iba't ibang gawain na nakatrigger sa iyo dahil syempre sabi ko nga ang ating makabagong kapaligiran, mga gawain natin, at pagkain natin, hindi na natin yan maaalis. Andyan na yan. Common na yan. Kaya posible na tayo na umatake pa rin yan. Pero kung may alam ka, kung magaling ka na, kung kaya mo na siyang labanan. Kaya mo na siyang labanan sa pamamagitan ng mga tamang kaalaman. Tamang kaalaman.
Ganyan lang. Ganyan lang yung ano, gusto ko lang i-share sa inyo yung tulong nitong wonderful powder. Wonderful powder ang tawag ko dito dahil sa dami ng kakayahan nito. Alam nyo ba na sa loob ng bahay, madami pa rin ito bukod sa pagluluto, bukod sa gamit sa sa kalusugan natin, nagagamit din niya halimbawa ay panlinis ng lababo. 'Di ba sabi ko, antibacteria siya. Magagamit mo siya sa panlinis ng lababo, panlinis ng CR. Kung mabaho yung damitan mo, pwede mong gamitin ito, lagyan mo ng sa tasa, lagay mo doon, ma-absorb niya yung kasi bacteria yun eh. Antibacteria talaga siya. Kung yung rep mo, namamahaw yung rep mo, maglagay ka din sa tasa, lagay mo ng ganito doon sa loob ng rep, siya, mawawala yung amoy, mababawasan yung amoy. Yun lang mga idol, iyan yung wonderful powder na gusto kong i-share sa inyo. Ang baking soda ay home remedy sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa karamdaman at sa katulad nating may sakit na acid reflux. Nababalanse niya yung alkaline at saka acid dahil siya ay alkaline, purong alkaline. Bye-bye at God bless. Sana may natutunan na naman kayo sa ginawa kong video.